Nakalimutan ko na bigyan ng distinction ang mga klase ng alien life forms na ating hinahanap sa space. Ang pinag-uusapan kasi natin kanina pa ay ang mga literal na alien life lang, tulad ng mga alien bacteria at microbes, at posibleng mga alien animals kung siswertehin tayo. Counted pa rin naman as alien life ang mga yan. At kung ako ang tatanungin mga ka-LE, baka ganitong klase ng mga alien life forms pa lang ang mahanap natin sa mga darating na panahon. Actually, maswerte na nga tayo kung may mahanap tayong mga bakterya. Kung intelligent alien life naman ang ating hahanapin, medyo mahihirapan tayo. Ngayon mga ka-LE, bakit ba ganito ang kaso? Hindi ba't high-tech civilization na rin tayong mga Homo sapiens? Bakit nahihirapan pa rin tayong maghanap ng advanced alien civilization? Natalakay ko na ang topic na ito sa isa nating video kung saan tinalakay ko ang Fermi Paradox at pwede niyong panoorin yan pagkatapos nyo rito. Ngayon mga ka-LE, bibigyan ko na lang kayo ng simpleng paliwanag kung bakit mahirap makahanap ng alien civilization sa space. Mahalagang malaman na sa tuwing maghahanap tayo ng alien life sa space, dapat nating asahan na natural lamang na ito ay magiging mahirap. Napakalawak kasi ng space mga ka-LE at ito pa lang ay isa ng malaking hamon. Kung madali lang nating naiintindihan na madali lamang ang pagta-travel dito sa Earth, ibang usapan na ang paglalakbay pagdating sa kalawakan. Ito ay dahil ang majority ng outer space ay maituturing nating empty space. Ibig sabihin, walang celestial object na matatagpuan sa malaking bahagi ng ating kalawakan. Sa katunayan, dahil sobrang empty o walang laman ang malaking bahagi ng ating space, ang bawat celestial object tulad ng mga planets at stars ay pinaghihiwalay ng napakalaking distansya. Tingnan nyo na lang itong isang halimbawa natin mga ka-LE. Ang Proxima Centauri ay ang pinakamalapit na bituin sa araw. Yan ay may layo na higit sa 4 light years away. Ibig sabihin nito mga ka-LE, kung kaya nating mag-travel na kasing bilis ng liwanag, aabutin lang tayo ng higit sa 4 na taon para marating ang bituin yan. Pero kung magta-travel tayo sa space sa maximum speed na kaya natin sa kasalukuyang panahon, hindi lang 4 na taon ang ating kakailanganin upang marating ang bituin ito. Dahil hindi natin kayang makapag-travel na kasing bilis ng liwanag, ang 4.25 light years na distansyang iyan ay magiging humigit kumulang 40 trillion kilometers para sa atin. At base sa ilang pagtataya, aabutin tayo ng halos 75 to 80,000 years para malakbay ang ganyang kalaking distansya. Yan